Nung una hindi ko siya nakikitang mali, eh, kasi ang saya, eh. Ang dami kong mga bagong nakikilalang kaibigan, mga babae, gano'n. Tas lately ko na rin siya na-realize na mali yung ginagawa ko kasi hindi naman yun talaga yung totoong buhay, eh. Pag-uwi mo, mag-isa ka lang matutulog, gano'n. So, Shanti, may tanong ako. Mahilig ka sa 90s rap, di ba? So, meron akong feeling na Team Tupac ka kaysa Biggie. Tama ba ako dyan? Parehas, eh. Ang hirap kasi nila ikumpara, eh. Si Biggie ang sarap niya pakinggan 'pag magpa-party, ano. Pero Tupac 'pag may mga problema, gano'n. 'Pag gusto kong maalala yung mga childhood ko, eh, kasi minsan 'di ba may mga kanta siya kinukuwento niya yung tungkol sa mga kaibigan niya, mga ano, yung kanta niyang "Never Had a Friend Like Me" ba yun? Ayun, yung mga sound trip ko kay Tupac. Lagi ko binabanggit sa lyrics si Tupac, eh, kasi ang angas, eh. Oo nga. Kung pipili ka ng isang mentor, si Biggie o si Tupac? Tupac siguro, Tupac Shakur. Wala, ang angas niya kasi. Parang nag-iwan siya ng blueprint na yung ginagawa niya nung 90s, ginagawa pa rin ng mga rapper ngayon sa Amerika, eh. Yung mga tattoo sa katawan, yung mga naguhubad sa stage, parang siya yung unang gumawa nun, eh, yung blueprint nun. Tas ginagawa pa rin ng mga rapper ngayon sa Amerika. So, ang galing lang din na yung style niya ng 90s nagagamit pa rin ng mga new school. Ang dami mong impluwensya na nakikita ko. Parang may Lil Wayne ka minsan, very melodic yung style mo. Tapos kaya mo rin mag-swabe na chill vibes. Tapos bigla babanat ka ng boom bap na matulis. Alam ko mahilig ka sa research. So, ngayon, ano yung mga ni-research mo na beats or vibe or mga flow na ginagawa ngayon sa hip-hop? Mga research ko ngayon, kadalasan puro melodic rap, eh. Mga pa-melodic na nila kinakanta. Pero yung structure niya, rap pa din, gano'n. Parang yung kanta ko na City Girl, yung ano, yung second verse nun, parang rap pa din siya pakinggan kasi ang bilis niya, eh. Pero may melody na siya, gano'n. Yung part na sa isip mo lagi akong may iba, sa mga gabing ako lang mag-isa. Parang ang bilis niya pakinggan, pero melody na siya, gano'n. Sino ba yung mga ganong rapper ngayon sa Amerika? Si YNW Melly, sila Lil Durk, Lil Baby. So parang nung lumalaki ka, kinokopya mo yung mga idol mo para matuto ka din para sa sarili mo, ganun. Yung ganun na ginagawa ko ngayon minsan, kunyari may mga kaibigan ako sa recording, kasama ko yung mga tropa. Minsan na ano rin ako na pakitaan sila, eh, na i-motivate sila, ganun. Minsan nagpe-freestyle lang ako sa booth, tapos sila tuwan-tuwa sila. Kunyari magre-record ako, sabihin ko, ito G, Lil Wayne style, walang lyrics, parang ganun. Sila nasolidan sila. Ang galing nun na parang, tas tinatahi ko siya 4 bars, 4 bars. Si Lil Wayne yung ganun, eh. Tas doon ako na-inspire. Binanggit ko kasi si Biggie and si Tupac din. Pag pinapakinggan ko yung tugtog mo, parang minimix yun lahat. Intentional ba yun? O parang gusto mo lang talaga mag-experiment? Or gusto mo na may isa kang sariling style? Minsan hindi ko intention, eh. Minsan lumalabas na lang siya, eh. Siguro halo-halong influence na din, ganun. Pero mahilig talaga akong mag-research ng maski 90s rap. Kumbaga andun kasi yung roots, eh. Yung mga sinasabi nila minsan parang nangyayari pa rin ngayon, eh. Yung mga lyrics nila Tupac, ni Biggie, nagagamit rin siya hanggang ngayon ng mga rapper. Parang sa Amerika ganun na rin nila ginagawa yung mga struggle nila 'pag nilagay nila sa rap, melodic na nila kinakanta, eh. Parang tunog pop na siya halos. Alam ko binuhos mo talaga sarili mo sa music, pero nagsimula ka talaga sa paglaro noon, na-inspire ka sa mga flip top, tapos kasama mo yung mga idol mo ngayon, parang si Glock 9 at si Looney, katropa mo na. Ano yung mga pinaka-importanteng natutunan mo tungkol sa art ng hip-hop mula sa mentorship nila? Ako yung isa sa mga natutunan ko lalo kay Sir Glock 9 yung solid na work ethic ni Sir Glock.
and yung disiplina niya sa 'pag gan'tong oras talaga ta's gano'n. Tinitignan ko rin yung blueprint na ginawa niya na iniwan niya, simula nung 90s hanggang ngayon kumbaga lagi siyang may hit song kada era, na ano dapat may gano'n din ako na kada era hindi ako mawawala, hindi lagi rin ako may hit. Gano'n yung gusto kong mangyari sa'kin kaya hanggang ngayon kumbaga nag-aaral pa rin ako na maski parang nakuha ko na yung childhood dream ko. May mga oras kasi na dati na nade-drain ako minsan na parang pakiramdam ko parang nagawa ko na lahat, parang yung childhood dream ko ba, yung gusto ko lang naman nung bata may experience yung mag-perform sa stage, kung curious lang ako sa kung anong pakiramdam nung may nagpapa-picture sa'yo, parang gano'n. Eh, nung nagawa ko na siya ta's parang solved na ako gano'n, parang hindi na ako masyado nag-aaral gano'n. Pero ngayon nakarinig ako ng mga bagong impluwensiya ng foreign. Halos araw-araw talaga nakikinig ako ng music. Minsan nga ano na, yung mga afrobeats, mga gano'n na Uso sina-soundtrack ko yun yun, ngayon, oo. oo. Minsan di ko na maintindihan yung lyrics nila, yung mga Jamaican, taga-Jamaica, pero Oo. ang ganda ng melody. Mm. Ayun, araw-araw ko talaga, naging parte na ng sistema ko yung music, na maski nasa biyahe ako, may ginagawa or 'pag nasa bahay lang, gano'n. Hanggang sa siguro isa rin yung dahilan kung ba't ang dali na lang din sa'kin makagawa ng kunyari may tunog ako na gusto kong makuha, nagagawa ko siya talaga, ta's dun ako bumibilib minsan parang natural high na yung binibigay sa'kin na parang idol ko lang nakakagawa nito. Kumbaga parang yung mga idol ko sa Amerika ta's na-Tagalog ko yung verse nila, Nagagawa mo? nagawa kong Tagalog. Ang solid ko. Oo, parang gano'n. Oo, ang ganda. Natural high siya na puwede pala gawin sa Pilipinas 'to, parang gano'n. Ayun, napakalaking tulong din sa'kin ang pakikinig ng music talaga, lalo nasa gano'ng work din ako, gano'n. Naalala ko dati sa isang interview, sinabi mo na medyo na-culture shock ka nung yung laro naging trabaho. Paano ka na-culture shock nun pumasok ka sa industriya? Nung unang sumikat yung Material album, kung nasaan yung mga kantang Nadarang, yung collab namin ni Sir Glock-9, wala akong mindset na gusto kong yumaman dahil dito. Gusto ko lang mag-rap talaga, parang gano'n nung panahong yun. Gusto ko lang mag-perform, gano'n. Nung 16 ako nag-sign, 16 din lumabas yung Nadarang. Hindi ko iniisip na magiging trabaho 'to, parang gano'n. Hindi ko siya tinitignan as trabaho, Natatawa nga ako minsan 'pag naalala ko na meron na akong hit song, kumbaga ang dami ng nagpapa-picture sa'kin ta's umuuwi pa rin ako sa nanay ko, gano'n. Parang hindi ko siya nakikitang trabaho, hindi ko siya nakikitang magiging hanapbuhay ko balang araw, magiging ano. Kaya nung lumabas yung Nadarang, yung Mm. sumikat yun, hindi ko rin alam yung gagawin ko, yung next move Oo. ko. Tinatanong ko lagi yung producer ko, si Kuya Clamsy, kasi si Kuya Clamsy, yung uncle ko, Mm. kami lagi yung nagpapasahan ng idea, na ano, nung una hindi ako na-culture shock talaga. Sa totoo na-enjoy ko siya. Mm. Kasi ang saya, parang may nagpapa-picture sa'yo gano'n, tapos yung tour, yung dami naming gig na Mm. ano, ang saya niya hindi ako na-culture shock, Nung tumanda na ako na nung mga pagdating ko ng mga 20s ko gano'n, parang dun ko mas nakilala yung industriya na gan'to pala dito, parang gan'to pala yung laro. Ano yung laro ng industriya na nakita mo? Ano, malalim siya, na hindi lang siya parang basta entertainment, parang kailangan mo talaga gumanap. Nung dati wala namang ganito, parang gano'n. Parang nami-miss ko minsan yung normal na buhay, parang nung panahong yun. Pero lagi lang akong pinapaalalahanan ng mga kasama ko, na hindi, blessing 'tong nangyayari, parang gano'n, blessing talaga siya. Ta's ayun, tinitignan ko rin siya talaga na rin as blessing, lalo nung nagka-baby ako, nung nagkaanak na ako, gano'n. Kasi may oras na napagod rin ako, na gusto ko na sukuan din, na
sinasabi ko sa mother ko na gusto ko ng normal na buhay, magbi-business na lang ako, gano'n. Buti nandiyan yung mga kaibigan ko, yung mga uncle ko, pamilya ko, para magpaalala sa'kin na blessing 'tong nangyayari. Nung bata ako hindi ko pa nararamdaman yung gano'ng pagod, basta kung saan gig, saan 'yan, tara gano'n. Pakiramdam ko lang nun paglalapag ako sa isang gig parang ako pinakamaangas dito. Happy na ako na Oo, may gig, oo, nakaka-rap na gano'n. ako, oo. Kasi sobrang bata mo din nun lumaki yung career mo at nasabi mo na din dati na, yun nga, medyo introvert ka na tao, off stage. Pero sa hip-hop kasi parang mahilig mag-lifestyle, wasakan, party ng malala. Iniba mo ba yung sarili mo nun pumasok ka sa industriya, kahit konti? Nung pumasok ako sa industriyan mga 16 years old ako nun, eh. Hindi ko pa naiisip yun, yung gano'ng lifestyle ng hip-hop. Ang gusto ko lang nun talaga mag-rap tapos kasi nag-aaral pa rin ako nun, eh, parang masasabi kong hindi pa ako hinug nun nung pumasok ako kasi yung mga hit song nagawa namin nun kumbaga inaalalayan pa ako ni Kuya Clamsy, ng producer ko. So, ang goal ko nun gusto ko lang gumaling muna sa pagra-rap, hindi ko iniisip yung business side ng ano, ang goal ko gumaling ako sa pag-songwriting. Nung nangyari naman yun ta's naramdaman ko na parang medyo ayos na yung songwriting skills ko kasi dati hindi ako gumagawa ng chorus, eh. Laging may alalay ni Kuya Clamsy. Nung nakuha ko na yung skills ko sa songwriting, inaral ko naman yung business side niya na paano ba 'yan, paano ba umiiral 'yan, parang gano'n. Ta's dun nangyari yung lifestyle na ano, kaya rin nagkaroon ng Yanggad, eh, yung mga tropa ko. Kumbaga dati tawag lang namin sa mga tropahan yun, "Uy, Yanggad tayo, gano'n. Kumbaga gano'n. Mga YG 'to, mga YG, mga kasi may mga OG, gumagano kami. YG. Ah, Nakakatawa. ta's ayun, nag-lifestyle na lang ako ng rap, yung ano talaga, yung club, yung inuman na ano, malala. Ano na ako nun, eh, after pandemic na nun, eh, mga sobrang saya ko lang din nun kasi ang daming puwedeng i-celebrate, eh, may mga endorsement ako, kaka-sign ko lang ng record deal. Ta's first time ko mag-rent ng condominium sa Mandaluyong. Dun ko dun ako nagliwaliw talaga ng solid, eh, nag-lifestyle, eh. Nung nangyayari na yun lahat, parang nakikita mo yung sarili mo at yung ginagawa mo, parang happy ka. Tapos may isang part na parang, "Wait, bakit ko 'to ginagawa, tama ba 'to?" May naramdaman ka ba ng ganyan o parang mas later mo na-realize na parang, "Ano ba ang ginagawa ko?" Nung una hindi ko siya nakikitang mali, eh, na ano, kasi ang saya, eh, ta's ang dami kong mga bagong nakikilalang kaibigan, mga babae, gano'n. Ta's masaya siya, eh, nung una, eh, ta's nung huli parang lately ko na rin siya na-realize na mali yung ginagawa ko kasi hindi naman yun talaga yung totoong buhay, eh. Pag-uwi mo mag-isa ka lang matutulog, gano'n. Mhm. Wala na yung tropa, gano'n. Ka-calm down, gano'n, Oo, oo. lately ko na lang din siya na-realize, eh, na hindi talaga yun yung totoong buhay, eh, na dati kasi parang ang taas ng expectation ko na gusto kong mangyari sa'kin, eh. Dapat may chicks akong ganito, dapat Mm. dapat ganito yung buhay ko, gano'n. Kasi yung mga rapper nga sa Amerika gano'n, eh, parang Oo. pero na-realize ko wala, nasa Metro Manila lang ako, eh. Oo, naghi-hip-hop ba ako kung hindi ganito, Oo, parang gano'n, oo. ta's pero nung panahon yun kasi ang saya din na ang daming puwedeng i-celebrate nga gano'n ta's namatayan pa ako ng tropa kasi yung ano, yung lagi kong kasama mag-gym, yun sobrang lungkot ko nun, eh, yung si Kuya Macten, si OG.
Lagi ko yun kasama, ta's sobrang lungkot ko gano'n, hindi ko alam yung gagawin ko nung mga panahong yun. Kasi wala rin akong maisip na lyrics gano'n, parang sobrang nabigla ako, eh. Ta's yun, sinabi sa'kin ni Hail Mary yung uncle ko. Kinonsinti ako gumimik, mga gano'n. "Tara, kumilala ka ng mga bagong tropa. May kilala akong babae, papasa ko sa'yo." Mga gano'ng Oo. usapan. So ako napatrip ako ng kung ano-ano, gano'n. Nung una hindi ko siya nakikitang mali, eh. Ta's nung huli, nung napagod na ako, lumipat ulit ako ng Cavite, ng Bacoor. Sabi ko, "Ayoko na ng gano'ng buhay na nakakapagod." Ngayon hindi ko na siya naiisip gawin ulit yun, eh, 'no, parang ang goal ko ngayon talaga makagawa ng maraming music na ano, kasi minsan ayun nga, iba iba rin talaga yung saya, eh, 'pag nakakagawa ako ng song na kung ano yung gusto kong kalabasan nangyayari talaga. Kunyari yung tunog nga ng pinapakinggan ko lagi na foreign artist, gano'n. Yan yung mga melody nila Lil Wayne, nila Drake. 'Pag naisalin ko siya sa Tagalog, tuwang-tuwa ako, eh. Yun hindi ko na naiisip ngayon yung gano'ng buhay, eh, na ang gusto ko na lang ngayon mag-focus dito sa rap, kasi ang dami ko ring oras na sinayang, eh, na 'pag binabalikan ko, eh, na yung mga ang dami ko ring pera, oras, pagod na ano, na sinayang. So ngayon parang ayoko talagang gumawa na hangga't maaari ayoko ng sumablay yung mga gagawin ko, gano'n. Araw-araw na laban siya, eh, na yung tawag ng laman ba. Nakaraan napainom ako ng alak, eh, pero gusto ko talaga maging sober, ang hirap lang, ang hirap talaga sa sitwasyon ko. Ang mahirap, pinakamahirap yung araw-araw mo siyang lalabanan, eh. Lalo sa sitwasyon ko na yung work ko kasi kung wala akong work, nasa bahay lang ako, wala ako sa 9 to 5 na trabaho, eh. So, parang wala akong trip ngayon, boring, sige nga. Ang hirap niya labanan, eh, lalo sa ano, eh. Pero ako ngayon kinaya ko, kumbaga buti na lang kahit paano ngayon nagkaroon ako ng laban kasi na-rehab rin ako, eh, na-rehab ako. Pero nung panahong bago ako dalhin ng rehab sobrang lala ko na rin, eh, parang kung ano-ano na ko gano'n, ta's para makatulog kung ano-anong tableta iniinom ko pero hindi pa rin ako makatulog. Mga gano'n. Maski paglabas ko nung rehab parang, yung recovery ko habang buhay na siya, eh. Kailangan maging matibay talaga ako, eh, gano'n. Yun minsan 'pag may tropa, yun talaga yung ano, eh, 'pag may tropa ang hirap iwasan, yung uminom gano'n na ano, ang hirap din pero alam ko kaya ko rin maging sober talaga, kaya. Bilang artist, ano yung pinakamalaking takot na paulit-ulit mong kailangan lampasan sa career mo? Siguro yung mapagod ako dito sa ginagawa, yung mawalan ako ng gana na ano, gano'n. Ayoko na mangyari yun, eh, yung gano'ng pakiramdam dati na gusto ko na tigilan 'to, gano'n na ano, bumalik na lang sa normal na buhay, gano'n. Ayun yung pinakatakot ko, eh, na sana hindi ko na ulit maramdaman yung gano'n na kasi na-pressure din ako na parang ganito pala dito, ganito pala yung industriyang 'to na parang lahat nanonood na sa'yo, parang 'pag may mali kang ginawa na 'pag may sablay pag-uusapan agad, kumakalat agad, and natatakot din ako na mawala yung gutom ko na gawin yung dapat gawin para sa ikakasolid ng music ko, ng career ko, gano'n. Gusto mo pa mag-rap? Gano'n. Oo, gusto ko talaga 'to, ito talaga yung childhood dream ko, eh. Paglabas ng Flip Top mga 9 years old yata ako nun, gano'n. Nagka-cutting pa ako ng eskuwela para manood lang ng rap battle, eh, ta's ang iniisip ko nun, dito muna ako sa computer shop para uwian na ng school, gano'n. Oo. Eh, pera ko nun, yung baon ko pang ilang oras lang sa computer shop. So, ang ending uuwi din ako sa bahay. Ta's kinakabisado ko yung mga lyrics nila, yung mga nagba-battle rap nung mga 2010. Bata pa lang ako, ito na yung gusto ko gawin, eh. Nung una talaga gusto ko maging battle rapper na
Tas nung nagbinata ako, nakapunta ako sa underground scene ng rap sa Metro Manila, sa Makati. Dinala ako ng uncle ko. Sobrang saya namin pag-uwi kasi napanood ko yung mga underground na line-up, mga nagpe-perform. Yun, OFAC, Barrio Verde, GSM, yun pa yung mga naka-line-up nun eh. Mga sikat sa underground hip-hop. Nag-iislaman yung crowd. Ganun. Unang dinala nila ako doon, mga 13, 14 lang ako. So, doon ako na-inspire mag-rap na, sige, gagawin ko nga to, tatry ko nga. Parang gano'n. Kaya ako rin siguro nagagawa yung mga tunog ng mga foreign na sina-soundtrip ko. Parang, kumbaga, kaya nga nila eh, kaya ko din to. Parang gano'n. Ito na ba yung level ng fame na ginusto mo para sa sarili mo? Pero parang gusto mo pa umangat eh. Mm. Gusto ko pa umangat talaga pero hindi lang yung fame siguro. Kumbaga, yung legacy siguro, yung buong legacy ko na ano, gusto ko pa siyang itaas pa ng level na ano, alam ko may tataas pa eh na kaya nag-aaral pa rin ako palagi na kung ano yung dapat ko gawin na tunog, na sound, i-improve pa yung game ko eh. Alam ko kasi tinitingnan ko na hindi pa ito yun eh, na maski nandito na ako parang iniisip ko nagsisimula pa rin ako na ano, mahirap din makampante eh. Anytime maraming puwedeng pumalit na ano, ang daming magagaling na artist eh, gano'n. 'Pag ginalingan ko alam ko susunod na yun lahat eh, na yung fame, yung legacy na gusto ko, yung ano. Alam ko yung airpods mo nagpa-practice ng Krishna at yung pangalan mo Shanti galing sa salitang peace sa Sanskrit, 'di ba? Tinanong ka rin dati sa ibang interview kung Christian o Hindu ka tapos sabi mo basta may nagga-guide sa tao sa buhay na 'to, bahala na kung anong tawagin natin dun. Hindi naman exact pero parang yun yung sinabi mo. Sa buhay mo, paano ka kumakapit sa spiritualidad mo? Sinisimulan ko talaga eh, isa rin yun na ano, nakakatulong din talaga sa sobriety minsan eh, yung sisimulan mo na araw mo yung prayers lang. Lagi lang akong naniniwalang may nagga-guide sa'kin eh, na ta's lagi ko rin pinagdadasal na sana hindi ako iligaw, gano'n, na hindi ako maligaw kasi nandun na lahat eh, na ayun parang hindi ko kinakalimutan pa rin kung saan ako nanggaling kasi nung bata ako, tumitira talaga ako ng temple eh, natutulog ako dun ng isang linggo, gano'n, sa mga Hare Krishna temple, sa mga church namin. Inaalala ko yun minsan na yung simpleng buhay ko nun, gano'n na ano, para hindi ako nakakalimot sa Diyos. Minsan kasi 'pag nakakalimutan ko rin yung Diyos, eh, sa kaka-lifestyle ko gano'n na 'pag nakakalimot naman ako, may nangyayari sa'kin sa buhay ko na hindi maganda, dun ulit ako babalik sa Diyos. Alam mo, dun ako hangga't maaari araw-araw sinisimulan ko yung araw ko ng prayers. Ayoko yung kakausapin ko lang yung Diyos 'pag magulo na yung lahat, gano'n. Yung Krishna kasi kaya Krishna tawag namin kasi meaning niya sa Sanskrit all attractive eh, parang kaakit-akit, parang gano'n. Para sa totoo naman din talaga na siguro gano'n yung tawag nila sa creator, kaakit-akit siya. Naniniwala ka ba sa tadhana o swerte lang tayo sa buhay na 'to? Hindi ako naniniwala sa ewan ko kung anong paniniwalaan ko dun, tadhana or swerte kasi parang pareho siyang may sense eh, gano'n. Pero ayun nga, isa rin sa natutunan ko na halos lahat ng nangyayari maski paggalaw ng mga dahon, 'pag may hangin dito na something, may dumaan na naman, kumbaga ano siya, eh, arrangement siya ng Diyos, eh, na ayun yung gusto ni Krishna, eh, yun din yung gusto ng Diyos, eh. Shanti, salamat para sa oras mo. Ang ganda ng mga kwento natin and I wish you the best of luck. Salamat. Salamat.